Kasi nung makita ko nga yung sumbong sa Pangulo na ang ginawang basihan ay yung MYPS, alam ko kasing merong PCMA. Nagpatulong din ako sa mga ibang kakilala natin at sa aking pagsisiyasat, nakakita talaga ako ng mga ilang bilang ng flood control projects. Talagang merong discrepancy ang mga coordinates. Merong isa na 67 meters doon sa map, yung length niya. Meron namang 150, merong 445. Ang ibig ba sabihin nun yung actual at saka yung sa MYPS, kung halimbawa 400 meters ang diferensya, di ba very, very significant? Masyadong malayo, di ba? Yes po, Mr. Chair. At sa ganong kalagayan, maaari nating sabihin na pati yung opisina ng Pangulo na misled dun sa pagkakabigay sapagkat yung MYPS hindi naman siya masyadong reliable. Tama po. Agree po ako, Mr. Chair, kasi yung MYPS po, planning lang po yun Hindi naman po yun yung... Yun nga, karaniwan yung MYPS, halimbawa, pagka NEP, magsisimula na yung mga preparatory dyan activities, ang gagamitin lang nila ay yung cellphone, tama? Opo, Mr. Chair. At kung halimbawa sa isang lugar mahina ang cellphone, pangkaraniwan medyo erratic din yung magagawa niyang coordinates, tama? Yes po, Mr. Chair. Kaya nga nung sinasabi po ng Yusek Kati na reliable yung PCMA na talagang parang capable pa na wala kanyang ghost project, masyadong mahirap paniwalaan kasi wala pala kayong satellite. As far as I know po, wala pong ganong satellite Yun nga po. Kaya ang sinasabi niya na real time, mukhang hindi totoo. At sapagkat kayo ay dependent din kayo dun sa mga encoder sa baba. Tama? Yes po, Mr. Chair. Ang use normal po niya is there are authorized, let's say, project engineer po who can enter the system and encode data dun po sa PCMA. However, pagka po minsan, nagiging problema po namin yan na hindi po nag-update ng record. So, that is not the exact po mismo na sinasabi namin talaga na dapat po real time, Mr. Chair. Hindi po nasusunod yung real time. Madam Kowa, June 20, 2017, nung maging final ng executory yung decision ng Korte Suprema, 140 million pesos. Tama. Sir, hindi ko po kasi alam yung binabanggit yung decisions. SBMA. Opo. Kanina, tinanong ko na Yes, sa iyo. sir. Opo. Kapag ka naging final and executory, kailan kayo magpa-file ng COE? Mag-i-issue? Pagka nag-final and executory na po, Your Honor, i-record na po ni accountant yun sa Ang kanilang sinasabi biro ko, po, yung sir. COE. And then, sir, pag na-receive na po yung decision ng final and executory, ipapareceive po yan sa director or sa case po kasi nung binabanggit nyo, sir, dahil dumaan po sa Supreme Court ng commission proper po. Sila po ang mag-i-issue ng COE. Mr. Chair, wag mo munang yan yun. Kasi nahihirapan akong kumuha ng sagot sa kanya. Ipaliliwanag ko sa iyo. Pagka-render ng decision, file and executory, ang sinasabi ko sa iyo, under Section 23.2 to 23.3 ng Circular 2009-006, kailan kayo mag-i-issue ng COE? Yun ang tanong. Tama po, sir. Kailan nga? Sir, pagka na-receive na po yung kopya ng Notice of Final and Executory or Notice of Finality of Disallowance, sorry po. Kaya yung NFD po, pag na-receive na po yan ni management, bibigay po ni auditor yung isang receiving copy, let's say sa case po kasi namin, sir, pag auditor lang po yung nag-issue ng NFD, isasubmit niya po yan kay Hindi ko director tinatanong po niya. sa iyo kung kailan isasubmit ang lahat Hindi, ng sir, kasi requisite. ganun Ang po yung tinatanong ko sa iyo proseso. kanina, alam mo, paikot-ikot Opo. ka eh. Sige po. Ano ang time frame bago kayo mag-issue ng COE?
Sir, upon receipt po noong NFD, yung Notice of Finality of Decision, may kopya po yun si auditor ng receiving file. Ibibigay po niya yon sa ating commission proper kasi po dumaan po ito Mr. sa Chair, Supreme Court. pakitulungan mo nga Opo. ako. Tinatanong ko lang, naiintindihan mo ba Opo, yung sir. tanong? Opo, naiintindihan. Ilang araw bago i-issue mo yung COE? Alam mo ba kung ano yung COE? Yes po, COA Order of So, Execution anong po. sinasabi ng batas? Sir, ang Ilang araw? 15 days po. O, mali ka na naman eh. 5 days. Dito sa kasong ito, kailan yung in-issue ang COE? Sir, wala po akong knowledge po dyan sa yan ang problema binabanggit natin. niyo po. 4 na taon bago nyo in-issue ang COE. Kaya yung kaninang pinag-uusapan natin, Mr. Chair, kaya medyo... Sir, So, gusto ko lang before po you answer that, i-clarify, sir. COA, Opo. that will be your last question, Yes po. Senator Sorry po. Marcoleta. Sir, Go ahead. i-clarify ko lang po. Yung SBMA po kasi na sinasabi ni Senator Marcoleta, sir, ibang auditor po kasi ang may hawak doon. Ako po ay nag-audit po sa ngayon ng DPWH. Kaya po ikaw nga ang background pinadala po- rito para sumagot ka sa COA eh. Pagkatapos sasabihin mo naman, hindi. Sinabi ko bang ikaw ang auditor? Hindi naman po, sir. Pero as per information po, wala Hindi, po bali na. akong detalye. Salamat po, Alright. Mr. Chair. Thank you. Senator Pangilinan, it's your turn. Yes, thank you, Mr. Chairman. Balikan ko lang